marinig ito ni Roxanne ay baka sa mukha nitong gulat at pagkataranta. Agad nitong inabot si Carter at humawak sa lilayan ng damit nito. Pasensya na Carter, hindi ko sinasadya. Malungkot na paghingi nito ng pasensya. Dapat hindi ko na ito inopen pa dahil tapos naman na natin itong pag-usapan. Natatakot lang kasi ako. Natatakot ako na baka sa dulo hindi pa rin tayo maging magkasama. At ang isipin yun ay tila ba unti-unting papatay sa akin. Mahinang sabi nito at inabot ang kamay nito at hindi nagdalawang isip na hilahin ito upang yakapin sa harapan niya mismo. Hindi siya makapaniwala kung kanina palampas nito ngayon ay tila ba gusto niya nang sumabog. Ang lakas na loob nitong yakapin to sa harap niya. Samantalang alam naman itong asawa pa rin siya ni Carter. Hindi na siya nito nirespeto. Sa kanyang gulat ay malamig na boses silang narinig na dahilan kung bakit gulat na naghiwalay ang mga ito. Kailan ka pa nagkaroon ng lakas ng loob na yumakap sa iba sa harap ng iyong asawa? Nilingon ni Jocelyn na nagsalita at kaagad niyang nakita ang kanyang biyenan na babae, nakatayo ilang metro mula sa kanila. Mom, why are you here? Gulat na tanong nito sa kanyang ina. Why? Sarkastikong tanong nito sa anak. Wala ba akong karapatang pumunta rito? Hindi naman ako laging nagpupunta rito. Pero ngayon nagpunta pa ako ay minasaksihan pa akong kasuka-suka. Kanina malayo pa ako ay wala sana kung balak pigilan. Pero paglapit ko ay nagulat ako dahil walang iba pala kung hindi ang sariling anak ko mismo. Malamig na sabi nito. Mom, walang kasalanan si Roxanne dito at bago pa man ito matapos magsalitay kagad ng pinuto nitong mga susunod pa nitong sasabihin. Kung ayaw mo siyang sisihin ko, ikaw ang sisisihin ko. Hindi ka na nahiyang nakikipagyakapan sa ibang babae habang nasa harap niyo pa mismong asawa mo. Sa susunod na makita kita sa labas ay sasabihin kung hindi kita anak sa ginagawa mo. Galit na sabi nito. Ang kanyang mother-in-law ay galit na galit sa mga kabit dahil ang alam niya ay maging ang asawa nitong ama ni Carter ay meron ding kabit. Bantayin mo mga kinikilos mo dahil isang beses ko pang makitang may kayakap kang iba bukod sa asawa mo ay hindi ka na makakapasok pang muli sa mansyon. Dahil sa mga pinaggagawa mo. Tuloy-tuloy na sabi nito. Ang bawat salita ay alam niyang natatamaan ito. Nang mapansin niyang nakaharang siya sa harapan nito ay mabilis siyang nagpunta sa gilid dahil baka mamaya siya naman nang makita nito. Nang mga sandali ding iyon ay hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kasiyahan dahil ang lahat ng gusto niya masabi ay ito na ang nagsabi para sa kanya. Ganun pa man hindi niya inaasahang pagtatanggol siya nito dahil pagkatapos ng kasal nila ni Carter ay madalang na silang umuwi ng mansyon ng mga De La Rosa kung saan ito nakatira. Pumupunta lang sila doon kapag dinadalaw niyang kanilang lolo at bihira siya lang itong makita. Sa totoo lang ay ilag si Jocelyn dito dahil hindi man lang itong umingiti kapag nakikita niya at sa pakiwari niya tila ba napakasungit din ito at minsan hindi siya nito kinakausap o tinatapunan malang ng tingin kapag nakikita sila nito at dahil doon ay naitatak sa isip niya na baka ayaw nito para sa anak niya. Dahil katulad nito ng isang manugang ng pamilya De La Rosa ay galing din ito sa mayamang angkan. Kaya bakang gusto rin nito na maging manugang ay isang babae na galing din sa marangyang pamilya. Hindi tulad niya na wala malang may pagmamalaki, kung hindi tanging kabaitan niya lang at yun ang laging pumapasok sa isip niya. Ngunit ganun pa man natutuwa siyang dumating ang kanyang biyanan upang iligtas siya sa sitwasyong iyon. Isa pa yan tanging magkakatalo lamang kay Roxanne ang kanyang biyanan na may nakakatakot na aura. Napakuyo ang mga kamay ni Roxanne at pagkatapos sinubukang magpaliwanag dito. Tita, pasensya na. Alam ko maling ginawa ko at inaamin ko yun. Hindi ito sumagot kaya nagpatuloy sa Roxanne. Kababalik ko lang galing sa ibang bansa at nalaman kong malapit na palang birthday ni Lolo. Nakita ko na si Carter dito at hindi inaasahang humiling ako sa kanya na baka pwedeng samahan niya akong mamili ng pwede kong ibigay na regalo ko kay Lolo. Dahil siguradong alam niya kung anong gusto nito. Huwag niyo po sanang sisihin si Carter. Mahabang paliwanag nito. Nagtaas ito ng kilay at tinignan nito si Roxanne. Then magpahinga ka at huwag kang magpasama sa asawa ng may asawa. Siyempre, sisisihin kita at tinitigan nito ng malamig. Hindi ako na-inform na inimbitahan ka pala sa birthday niya. Isa pa huwag ka magaksaya pa ng oras para maghanap ng regalo. Dahil ang regalong gusto niya itsak na hindi mo maibibigay. Tuloy-tuloy na sabi nito at hindi napigilan ni Carter hindi sumabad sa usapan ng mga to. Mom, inimbitahan ko siya. Biglang sabi ni Carter at ito naman ang matalino na tinignan nito. Shut up! Tumaas ang tinig nito. Birthday ni Papa yun at hindi sa'yo. Bakit ka nagdedesisyon para sa kanya? Kung gusto mong mag-imbita ng bisita mo, hintayin mong birthday mo para mag-imbita ka ng kahit na sinong gusto mo. Walang gatol na sabi nito.
Bigla na lamang namutla si Roxanne na marinig ang mga sinabi nito na tila ba isang papel na halos wala ng anumang bahid ng dugo. Sa oras na yun ay biglang ngumiti si Leticia, ang ina ni Carter. Ang lahat na nagugustuhang imbitahan lamang ni Papa ay ang mga ka-level ng pamilya Montenegro. At kahit na sinabi ng pamilya Argente na medyo mayaman sila ay hindi sila nararapat makisalamuha man lang sa pamilya De La Rosa. Patutsada nito kay Roxanne. Tita, pasensya na pero kahit na papano'y meron namang kayamanan ng aming pamilya, sabi nito. Oh, talaga? Walang emosyon na tanong nito. Naniniwala naman ako sa sinasabi mo at ngayon, kung may dapat mong maging paborito sa pamilya niyo, hindi ikaw yon. Kung hindi ang kapatid mo, lalo na ngayon na hindi ka na makapaglakad. Hindi ka na makatayo ngayon at mas lalong hindi na makasayaw kaya nasisiguro ko na mas mabango na ngayon sa pamilya niyong kapatid mo. May papayo ko lang sa'yo na kung may ipon ka man, ay mas mainam na huwag mo na lang tong gastusin sa mga walang kwentang bagay at ilaan mo na lang sa mga bagay na kailangan mo sa araw-araw. Mahabang pangaral nito na may halong pangungutya. Hindi nakasagot si Roxanne ngunit baka sa mga mata nito ang galit. At anong sinabi mo? Bibili ka ng regalo? Katulad na sabi ko sa'yo, ilaan mo na lang ang pambili mo para sa mga gamot mo. Huwag kang gumasta para lang magpabango sa mga tao. Dagdag pa nito. Sa loob-loob ni Jocelyn tuwang-tuwa siya kahit papaano ay hindi niya maiwasan hindi humanga kay Roxanne. Sa tapang nito at nakukuha pa rin itong tiisin ang lahat ng mga salitang binabato sa kanya ng nani ni Carter. At hindi niya alam kung hanggang saan ang kaya nitong itagal. Ilang sandali pa nga'y mabilis itong nagsalita. Tila nare-respeto kita pero mukhang sumusobra naman na yata kayo. Ang sakit ng mga sinabi niyo, sabi nito. Kahit nasabihin na hindi ganong mayaman ang pamilyang pinagmulan ko at wala rin ako maraming pera. Ay mas maganda naman na ang pamilyang pinagmulan ko sa pamilyang pinanggalingan ni Jocelyn na wala man lang kahit na 5 duling. Kahit papano may konti akong ipon. Hindi katulad niya na kailangan pang umasa sa pera ni Carter o sa pera ng pamilya De La Rosa para maipambili siya ng pangregalo niya kay Lolo. Depensa nito tinignan siya. Biglang napatawa ang kanyang biyanan dahil sa narinig niya sa sinabi nito at pagkatapos ay napailing. Nagpapatawa ka ba? Tanong nito. Si Jocelyn ay asawa ni Carter at manugang ng pamilya De La Rosa. Baka nakakalimutan mo na. Anong pinagkaiba niyo? Tinapunan nito si Roxanne ng tingin mula ulo hanggang paa. Siya ay asawa ni Carter at ikaw isa kang malanding nakikisawsaw sa pagsasama nila. Ano naman kung ginagastos niya pera ni Carter o kaya ilostayin niyang perang pamilya hindi niya yun mauubos kahit na anong gawin niya at wala kang pakialam doon. Karapatan niya yun bilang asawa. Sabi nito sa kanya at patuloy na umiiling. Humarap ito sa kanya at pagkatapos ay nagsalita. Tungkol sa regalo, kung bibigyan mo siya ng isang bulaklak na pinitas mo lang sa kung saan, ay baka sakaling ma-appreciate niya pa to, lalo na't galing sa'yo. Pero kung bibigyan mo siya ng ginto na maliit lang din naman ang halaga, ay huwag mo na lang siyang subukang bigyan dahil baka doblehin o triplehin niya pang ibabalik niya sa'yo. Sabi nito sa kanya, akmang magsasalita sana siya at sasagot dito, na bigla na lamang hawakan ni Carter ang kanyang kamay at marahang pinisil ito. Pinipigil siguro siya nito na sumagot sa kanyang biyanan at iniwasan na magkaproblema sila. Para siyang sinampala ng mga oras na yon dahil nasagi ang kanyang ego at totoo rin naman. Alam niya na sobrang yaman ng mga ito at wala na siyang maisip na pwedeng iregalo dito dahil mukhang sa kamay naman ito ang lahat ng gusto nito. Ganun pa man ipilit niyang kinalmang kanyang sarili at pagkatapos ay ngumiti sa harap nito. Mommy, sa totoo lang, namimili kami ni Carter ng pangregalo namin kay Lolo. Total naman ay nandito ka. Bakit hindi po nala kami samahang mamili? Alanganin tanong ni Jocelyn dito at pilit na pinagsigla ang kanyang boses. Kahit na nakasimangot ito'y matamis niya pa rin itong hinitian at hindi nagtagal nakita niyang lumambot din ang ekspresyon nito at pagkatapos ay napabuntong hininga. Sa totoo lang, wala akong maibibigay na ideya kung anong pwede niyong iregalo kay Papa. Dahil kung iisipin, nasa kanya naman ang lahat ng gusto niya. Pero alam ko may isang bagay siyang gusto. Hindi mo ba alam yon? Tanong nito sa kanya. Ang sinasabi nito'y alam na alam niya dahil paano niya hindi malalaman. Kung tuwing tatawag o bibisita sila sa mansyon ay yun ang bukang bibig nito. Kung siyang tatanungin ay gusto niyang ibigay ang gusto nito. Ngunit si Carter ang may ayaw. Halos bago sila magsiping ay lagi siya nitong tinatanong kung nakainom na siya ng pills at sinisigurado talaga nitong hindi niya ito nakakalimutan. Ngunit sa hindi nasahang pagkakataon ngayon nakalimutan niya ng 2 beses na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng laman sa kanyang tiyan. Hindi na lamang siya sumagot at nagkunwaring hindi niya alam ang tinutukoy nito. Hindi makapaniwalang napatingin dito kay Carter. Huwag mo sabihin Carter na pati ikaw hindi mo rin alam ang gusto ng Papa. Na makitang apo niya sa tuhod.
Sabi nito kay Carter. Kung siya lang ay ayaw niya sana itong pag-usapan dahil alam niyang ayaw ni Carter na magkaanak sa kanya. Hindi sumagot si Carter. 2 taon na kayong kasal at hanggang ngayon hindi pa rin nabubuntis si Jocelyn. Kung hindi pa rin siya magbubuntis sa mga susunod na buwan, baka may problema ka na. Sabi nito kay Carter samantalang siya hindi makapagsalita. Hindi niya tuloy maiwasang hindi mapatanong sa kanyang isip kung nanay ba talaga ito ni Carter at bakit nakuha nito na pati ang sarili nitong anak ay pag-isipan ng ganoon. Kung ibang tao lang siguro naging biyanan niya ay tsak na wala itong magiging pakialam sa kung ano man ang gagawin ni Carter pero masaya siya na itong naging biyanan niya. Mommy, wag naman dito. Napakaraming tao dito. Ilugar niyo naman ang mga sinasabi niyo dahil hindi lang naman kayo ang mapapahiya dito. Kung hindi maging ako. Saway ni Carter sa kanyang inat na palingon ng mga taong mangilang-ilang pinapanood sila. Marunong ka rin naman palang mahiya ano? Pero sa totoo lang ay ako napapahiya sa tuwing nagbabanding kami ng mga amiga ko. At tinatanong nila kung may apo na ba ako. Siyempre kapag sinagot ko sila na wala pa may mga hindi sila magagandang nasasabit na iinis ako. Sabi nitong tinapunan din siya ng tingin. Wala siyang nagawa ko hindi magyuko ng kanyang ulo dahil nahihiya siya. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Binalingan nitong muli ang anak. Noon iniisip ko na baka kakakasal niyo lang at hindi pa kayo handa magkaanak. Kaya pinalampas ko na lang at hindi ako nakialam. Pero ngayon kailangan mo makinig sa akin, Carter. Bibigyan kita ng palugit na 3 buwan at kung hindi ka pa rin mabuntis si Jocelyn ay wala na akong pagpipilian pa. Kung hindi pa check up na kayong dalawa para malaman ko sino sa inyo may problema. Tuloy-tuloy na sabi nito, agad namang sumagot si Carter. Mom, bakit ba pinipilit mo kaming gumawa ng bagay na hindi pa kami handa? Para lang hindi ka mapahiya? Sapat na ba yung dahilan? Kunot na kunot ang noong tanong nito sa ina. Wala kang magagawa at ipipilit ko kung anong gusto ko. Pagkatapos na 3 buwan ay wala pa rin pupunta tayo sa ospital. Sabi nito at mabilis siyang binalingan. Bantayan mo siya at kung hindi siya gumawa ng paraan para hindi makipag-kooperasyon ay magkakaroon siya ng anak. Sa lalang madaling panahon ay sasabihin mo lang sa akin at akong bahala sa kanya. Sabi nito. Nang mga oras na yun ipakaramdam niya ay kasing pula na ng hinog na kamatis ang kanyang mukha at mabilis siyang tumango dito. Samantalang si Roxanne ay hiyang-hiya sa mga oras na yon dahil tila ba sinadya ng ina ni Carter na sabihin ng mga iyon sa harap niya para insultuhin siya. Kuyom na kuyom ang mga kamay nito ng mga oras na yon. Nagtiis siyang marinig ang mga iyon kahit nakatingkatin ang kanyang bibig. Nasabihin dito tungkol sa planong paghihiwalayan nila ni Jocelyn at ni Carter. Pagkatapos nitong sabihin ng mga iyon ay mabilis tong umalis sa harap nila at walang anumang sinabi pa. Nang makalis ito'y napahinga ng maluwag sina Roxanne at Carter. Carter, ayaw mo ba talagang magkaanak kay ni Jocelyn ano? Biglang basag ni Roxanne sa katahimikan. Sinulyapan siya sandali ni Roxanne at bumalik kay Carter ang tingin. Gusto niyang ibukang kanyang bibig upang magsalita sana, ngunit naunahan siya ng pagsagot ni Carter. Oo, nagmamadaling sagot nito na tila ba siguradong sigurado na ito sa naging sagot at hindi na pinag-isipan pa. Hindi na namin pa kailangan magkaroon ng anak para walang dahilan hindi matuloy ang aming nalalapit na paghihiwalay. Dagdag pa nito, nakita niya nakahinga ng maluwag sa Roxanne dahil sa naging sagot ni Carter. Pero si Jocelyn ay halos manikip ang dibdib niya at nahihirapan siyang huminga. Ganun pa man, ay nagkunwaring na lamang siyang hindi naapektuhan. Pagkaraan ng ilang sandali biglang hinawi ni Roxanne na nakaladlad niyang buhok upang iipit sa kanyang tenga kung saan doon napadakon tingin niya. Carter, pwede mo ba akong samahang bumili ng damit? Malambing nitong tanong sa asawa niya. Nang mga oras na yon na hindi maalis ang kanyang tingin sa hikaw na suot nito habang nakatulala. Pamilyar na pamilyar ang mga hikaw na yun at hindi niya alam kung ano mararamdaman niya ng mga oras na yon. Bigla siyang lumapit kay Roxanne at halos hindi makapagsalita. Pwede ko bang malaman kung saan mo nakuha ang mga hikaw na yan? Tanong niya rito. Agad na kumunot ang noo nito at pagkatapos ay tila ba nagulat at tinawakan ng mga ito pagkatapos ay sumagot. Ay, eto ba? Ngumiti ito. Galing to kay Carter. Nagandahan kasi ako kaya ayun, binigay niya sa akin. Masayang sad nito. May kirot sa dibdib niya nang marinig niya ito at pagkatapos ay napakagatlabi na lamang. Eto palang sinasabi ni Carter na naging problema sa regalo niya. Akala niya naman kung ano ng dahilan kung bakit hindi mga hikaw na itong binigay niya bilang regalong yon. Pala'y binigay na nito sa mga yon kay Roxanne. Kahit na natapos na nitong ipangako sa kanyang mga hikaw na yon ibibigay niya sa araw ng 2nd anibersaryo nila. Bigla siyang natawa sa kanyang loob ng mga oras na yon. Sino nga ba siya para mas unahin ni Carter? Wala naman talaga itong magagawa kapag sinabi ni Roxanne na gusto niya ng mga yon dahil kagad-kagad nitong ibibigay ito. Jocelyn,
Akmang magpapaliwanag sana sa kanya si Carter nang bigla niyang tinaas ang kanyang kamay upang pigilin ito. Naiintindihan ko, huwag ka na magpaliwanag. Sabi niya rito. Wala na rin naman siyang magagawa pa dahil na kay Roxanne ng mga hikaw. Wala na silbi pa ang mga sasabihin nito at ang mga palusot nito. Pigil na pigil niyang kanyang sarili na wag mag-breakdown sa harapan ng mga ito kahit nahinang-hina na siya dahil sobra-sobrang sakit ang nararamdaman niya. Bibili pa ba tayo ng regalo para kay Lolo? Tanong niya rito. Dahil sa totoo lang ay gustong-gusto na niyang umalis doon dahil baka hindi niya na kayang pigilin ang kanyang mga emosyon. Baka sa susunod na araw na lang, hindi ko pwedeng iwanan si Roxanne na mag-isa dito. Ipapasundo na lang kita sa driver. Sabi nito, hindi na lang siya nagsalita. Mas pipiliin pa rin talaga nito na makasama ang pinakamamahal nitong babae kaysa sa kanya. Ilang sandali pa ngay nakasakay na siya sa kotse at tahimik lamang siyang nakatanaw sa labas at pinagmamasdan ng mga sasakyang dumadaan kasabay nila. Apo sa tuhod, mahinang bulong ni Jocelyn na tila ba isang baliw at kinakausap ang sarili niya at pagkatapos ay napahawak sa kanyang puso at marahang hinaplos ito. Sa 2 taon nilang pagsasama ni Carter ay magkahiwalay sila ng silid sa bahay nito at ilang beses lamang na magkatabi silang dalawa. Kapag gusto lang magpahupa ng pagnanasa si Carter ay saka lamang siya nito tinatabihan. Isa pa'y lagi rin talaga itong nakabantay sa pag-inom niya ng pills dahil minsan ay halos isang linggo sunod-sunod itong tumatabi sa kanya. Isa pa minsan din ay gumagamit ng kondom upang siguraduhin na hindi talaga sila makakabuo. Kaya kung iisipin ay napaka-imposible talagang mabuntis siya. Bago niya pa man nalaman na buntis siya ay palagi na siyang nahihilo at may time pa na hindi na siya halos makatayo. Kaya nagpasya siya na magpa-check up mag-isa at doon nga niya nalaman na buntis na pala siya noong una ay halos ayaw niya paniwalaan. Ngunit nang ibigay sa kanyang maliit na ultrasound ay doon niya napatunayan na nagsasabi to ng totoo at labis na galak ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Ngunit nagbago ang lahat nang sabihin sa kanya ni Carter ang tungkol sa paghihiwalay nila at narinig niya rin mismo sa bunganga niya kanina na problema lang ang magiging dulot sa paghihiwalay nila kung magkakaroon sila ng anak. Bilang isang asawa ay napakasakit na marinig yon, mas lalo na siguro kung anak na niya mismong nakakarinig nito. Sa puntong iyon hindi na niya napigilan pa ang kanyang mga luhan na kanina pa niya pilit na pinipigil. Napasa po siya sa kanyang mukha habang nag-uunahan naman na pumatak mula sa kanyang mga mata ang mga luha. Ngunit mabilis niya rin kinalmang kanyang sarili dahil ayaw niya makita siya ng kanilang mga kasambahay na umiiyak. Baka mamaya magsumbong mga to kay Carter. Kapapasok lamang niya sa kanyang silid nang bigla na lamang tumunog ang cellphone niya na agad-agad niyang kinuha at sinagot. Isang hindi pamilyar na numero yon ngunit pinili niya pa rin sagutin ito. Nakauwi ka na ba? Tanong nito at nabosesa niya kagad nitong biyanan niyang babae. Opo mommy. At tubiling sagot niya rito. Pupunta ako dyan ngayon. Walang gatol na sabi nito at mabilis na binaba ang tawag. Bahagya siyang nagulat sa sinabi nito at kung iisipin na itong unang beses na pupunta to sa bahay nila ni Carter. Nagmadali siyang lumabas ng kanyang silid at bumaba. Kaagad niya sinabihan ang kanilang mga kasambahay na darating ang ina ni Carter. Hindi niya gaanong kilalang ugali ng kanyang biyanan maging ang mga gusto nitong pagkain dahil ilang beses pa lang naman silang nagkita. Kaya mabilis siyang naisipang tawagan si Carter. Ilang ring lang ikaagad naman itong sinagot ang tawag. Carter, pupunta dito sa bahay si Mommy. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong mga paborito niyang pagkain para maipaluto ko sa mga kasambahay? Tuloy-tuloy na tanong niya. Jocelyn, sorry, pero wala dito ngayon si Carter dahil binili niya ako na pwede kong kainin. Itatanong ko na lang sa kanya pagbalik niya. Sabi nito na biglang simangot at hindi nito hinintay pang sumagot siya at mabilis na binabang tawag. Akala niya mananatili pa rin siyang asawa nito hanggang sa maghiwalay sila. Pero ngayon ay kasama nitong ibang babae. Kung hindi lang nila naisip ang kalagayan ni Lolo, sana'y sinabi nilang maghiwalay na sila. Para mas maging malayo ng mga ito, total ay halos ayaw namang maghiwalay ng mga to. Sinabihan na lamang niyang kanilang mga kasambahay na maghanda na lamang ng juice at sandwich. Binili niya rin sa mga itong magluto ng tanghalian dahil doon na niya ito pakakainin ng tanghalian dahil alanganin na rin naman ang oras. Sinigang na baboy ang kanyang pinaluto at pork chop. Ilang sandali pa nga ay narinig niyang mga yapak nito kaya mabilis siya nitong sinalubong. Nandito ka na pala, Mommy. Nakangiting bati niya rito at pagkatapos ay nakipagbeso-beso dito. Ngunit hindi pa ba ito nakakapagsalita upang batiin siya pabalik na makaramdam siya na tila ba naduduwal siya kaya mabilis siyang lumayo dito at napatakip sa kanyang bibig at mabilis na tinalikuran ito upang tumakbo patungo sa CR bago pa man siya makapagkalat doon.
Pagkatapos magsuka ng paulit-ulit ni Jocelyn ay guminhawa rin ang pakiramdam niya sa wakas. Mabilis siyang naghilamos at naglagay ng konting pulbos sa kanyang mukha upang kahit papano naman ay maayos niyang haharap muli sa kanyang biyanan. Mabilis siyang bumabat na abutan niya itong nakaupo sa sofa. Napayuko siya sa sobrang hiya. Anong gagawin ni Jocelyn ngayong gusto ng biyanan niya ng apo? Sabihin niya na kaya dito tungkol sa pagbubuntis niya? At ano kayang sasabihin ng ina ni Carter na ikakagulat ni Jocelyn? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.